Sa kabilang banda. Where are we? Francine asked me as she opened her eyes. Para pa akong nahipnotismo nang matitigan ko ang mga mata niya, kung kaya't hindi ako nakapagsalita kaagad. I said, where are we? Muli niyang tanong. We're here. Nauutal kong sabi. Peste, bakit kailangan kong mautal? Para naman akong nabibinatang pururot nito eh. Okay ka lang ba? Tinaasan niya ako ng kilay. Halatang nagtataka sa inaakto ko. Kumalma ka, Kyle. Para kang sira dyan, hindi bagay. Giit niya pa bago tinanggal ang seatbelt at bumaba. Bumaba na lang din ako at sumunod sa kanya sa loob. As usual, halos puno ang Morris Restaurant. Kaya mabuti na rin nasabihan ko sa Steven na magdi-dinner kami dito ni Francine. He reserved a private room for us. Pero para lang sa peseng banana Q o lumpiang gulay? Pinasadya ko rin na magluto ng ganon para lang masatisfied ang craving ni Francine. Kagad kong hinawakan ng kamay niya nang maabutan ko siya at tinila papalapit sa akin. I may look like a possessive man but it's okay. Ayoko lang na maibang titingin sa kanya na tila ba ini-imagine siya. She is mine anyway. No one can get over her from me. Over my macho body. I reserved the private room. Bulong ko sa kanya bago siya niyakag sa silid na nakalaan para sa amin. Kilala ko ng staff at ng manager dito dahil lagi kaming tambay na magkakaibigan dito. And since Steven was my friend and also a business partner, hindi na bago sa kanila ang pagmumukha ko rito. Pagkatuloy namin sa silid, hinila ko kaagad ang upuan upang makaupo na si Francine. Inabot ko rin sa kanya ang menu book, baka kasi may gusto pa siya bukod sa banana Q at lumpiang gulay. But she remained silent while reading the menu book, so I asked her, "Don't you want to eat other than banana Q or lumpiang gulay? You should eat more. Mukha ka kasing namumutla." I told her. Kapansin-pansin naman kasi ang pamumutla niya at medyo pumapayat din siya. I don't know what happened to me but sometimes I just don't feel to eat or do anything. Napabuntong hininga pa siya nang sabihin niya iyon. May araw din naman na naramdaman kong pakiramdam niya ngayon. Pero dahil money is everything, nilalabanan kong katabarang gustong mamayani sa katawan ko. Kailangan ko magtrabaho hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mag-iina ko. Kyle. I looked at her when she called my name. She looked serious. Gusto kong malaman mo na aalis pa ako. Sa kabila ng lahat, my son's safety was my priority. Aniya sa akin na nagparamdam sa akin ng pag-iisa. I know. Bumuntong hininga ko. Pero pwede bang wag muna ngayon? Can you stay even just for a week? Then we will go. Balik tanong niya. Kung yan ang gusto mo, I won't force you to stay because your reason was valid. Napabuntong hininga na lamang ako habang mariing nakatitig sa kanya. Ganon din siya sa akin na tila ba nakikipagpaligsahan ng titigan. Mamimiss kita. Ani Francine sabay ng pagtungo niya. Dahilan para mamula ang mukha ko. Pakiramdam ko nga'y nag-init din ang tenga ko nang dahil sa sinabi niya. Truth to be told, nasanay na ako nasa tabi lang kita. Hindi ko man alam at di rin sigurado kung ano ba tayo, kung anong meron sa atin. The truth is, I want you for myself, Kyle. I was about to tell her the same, but the waitress distracted me as she put the food in front of us. Enjoy the food, ma'am and sir, sabi niya at saka ngumiti. I just smiled back while Francine says thank you. She's starting to look at the food while holding ang banana Q. Do you want some? Kunot noong tanong niya pa. Napailing na lang ako at ngumiti. Kumain ka na, kailangan mo yan. Ani ako sa kanya. Marami kang gustong pagkain itong mga nakaraang araw. Gusto mo rin ba ang pagkain ko? Giit ko pa sa kanya. No thanks. Nilapag niyang hawak niya at kumuha naman ng lumpiang gulay. Inamoy niya pa muna iyon pero hindi niya nagustuhan at kagad niyang ibinaba. I don't like it. Pwede bang ikaw nang umubos ito para sa akin? Nanlaki ang mata ko roon. Bakit ko naman ngunguyain yun? I don't like lumpiang gulay. No, sambit ko. But it seems like she does not like what I said. I mean, yes, I like it. I lied. Peste? Kinuha ko sa kamay niyang lumpiang iniumang niya sa akin. Kahit napipilitan, kumagat pa rin ako. When was the last time I ate this kind of food? Well, this is just the first time, I think. You look cute. You don't have to eat that if you don't want to, she said. Lumipat siya na upuan sa tabi ko at humilig sa balikat ko. Bahagya pa ako napapitlag ng sinamyo niyang balikat ko. Oh my! Nahihirapan akong pigilan ng sarili ko. Francine, anong ginagawa mo sa akin? I asked her.
Sinusubukan kong pigilan ang sarili ko na hagkan siya. Hindi ko alam. Gusto lang kitang yakapin at gusto ko ang amoy mo. Sagot niya na inaamoy ang balikat ko na para bang akong paborito niyang pabango. Peste, Kyle. Ginayuma mo ba ako? Why do I like you this much? Kuryosong tanong niya. Parang di rin siya makapaniwala sa inaakto niya. Because I'm handsome? I asked curiously. Akala ko kukuritin niya ako o kaya naman mababatukan. Pero mas ikinagulat ko nang yumakap pa siya na mas mahigpit at mas lalong inilagay ang mukha niya sa balikat ko. You are not just handsome. You are hot too. Daig ko pang nilalagnat ng dahil sa namumong init sa katawan ko. Pakiramdam ko nga rin unti-unti nang sumisikip ang suot kong pantalon. Ngunit isang bagay ang bumabagabag sa akin at kailangan kong malaman mo yon. Hindi ka naman buntis, hindi ba? Francine's POV. You are not pregnant, aren't you? Bigla ako napabalikwas sa kinaupuan ko nang tanongin sa akin yon ni Kyle. Hindi ko rin inaasahan na lalabas yon sa bibig niya. Of all people, bakit naman siya pa talagang nakaisip na magtanong sa akin noon? Don't tell me. Nananan siyang sambit niya. Bigla tuloy akong nakadama ng kaba. When was the last time of your period? Giit niya pa. Kailan nga ba? Hindi ko na matandaan. Nawala na sa isip ko ang buwan ng dalaw ko nang dahil sa mga nangyayari. I am not taking pills. Regular naman kasi ang slow na menstruation ko. Hindi nga kaya? I doesn't know. I bowed my head, trying to avoid his gaze. He was staring at me like he was staring at my soul. Hindi ko kaya salubungin ang tingin niya. Hindi ko rin kayang sagutin ang mga ibabato niya pang tanong at mas lalong di ko alam ang sasabihin ko. Much as well, manahimik ka na lang. Ngunit hindi maaaring mabuntis ako. Hindi naman sa ayaw ko pero wala pa sa plano ko yon. Bilisan mo na. We're going to the OB-GYN after you eat. Sabi niya sa akin. Mukhang seryoso siya at walang makakasira sa mga sinasabi niya sa akin. But was not... Walang pero, Francine. And I don't care. Eat up. Halos ipagduldulan niya na sa akin ang banana Q, pati na rin ang lumpiang gulay. Hindi niya nga hinayaang tapusin ko ang dapat kong sabihin. Inusog niya rin paharap sa akin ang plato niya na may lamang beefsteak at noodles. You have to eat more. Take care of our baby. Giit niya pa, halatang ayaw patalo. I think I blushed. I also feel my face and ears heat up. It was sweet. Para napakagandang pakinggan ang sinabi niya. Pero hindi pa naman kami sigurado. Hindi ko nga alam kung tama bang hinala niya o hindi. But the fact that he accepted and claimed the baby as his maid, my heart beat faster. Pwede ba kitang hagkan? OMG. Hindi ko alam ano ang nangyayari sa akin pero pakiramdam ko, kailangan ko siyang hagkan. Kaya tinanong ko siya, what the? Napangiti naman siya na parang sayang-saya sa sinabi ko. Lalo tuloy ako nakadama ng pag-iinit ng mukha. Baby, I think... Hinagkan niya ang labi ko. Pinaglilihian mo ko? Ani Kyle, nagsasaad ng katotohanan. Shoot! Pinaglilihian ko nga ba siya? Am I pregnant? Mabilis kong inubos ang mga pagkaing nasa harap ko at inubos din lemonade niya. Matapos yun, umalis na rin kami kaagad. Kyle calls his friend Steven when we're on our way to the OB-GYN that he is talking about. Ilista mo na lang muna, nagmamadali ako. Giit niya habang nagmamaneho at hindi pinapansin si Steven na nakabukas pang video. Ipapaalala ko lang sa'yo, sing taas mong listahan mo sa restaurant kung bugok ka. Anong taon na, Kyle? Baka naman. Baka lang naman gusto mong bawasan. Parang di naman tayo magkaibigan yan. Para sa pagkain lang, pinapakita mo na ang ugali mo ah. Napairap na lang ako sa kawalan dahil sa napakasira na sinabing yon ni Kyle. Kung ako siguro, si Steven, baka napakulong ko na ang bugok na to. Ano pa bang kikitain ng isa sa kanya kung uutangan niya lang pala ang ngunguyain niya? Napakakapal ng pagmumukha ng bugok. Peste ka. Lahat na lang. Kayo sa restaurant ko, nanginain. Tapos ni Singkong Kirat wala kayong binabayad. Sasabihin ko na talagang lahat ng staff at manager doon na huwag kayong patutuloyin sa restaurant. I will send you my assistant later. Anyway, tumingin na muna siya sa akin at kumentat bago muling kinausap si Steven. Ninong ka sa magiging anak ko, ha? Doble nang inuya ko sa restaurant mo ang dapat na ibigay mong aginaldo. Bye, bro. Pakiramdam ko akong nahihiya para kay Kyle. Hindi ko na alam kung saan kumukuha ng kakapanan ng muka ang bugok na to. Ang galing mangganso. Tahimik lang ako sa sasakyan habang nagmamaneho siya.
Pakiramdam ko nga rin nagdadalawang isip na rin siya na kausapin ako. Ngunit alam kong may gusto siyang sabihin at gusto rin niyang magtanong. Hanggang makarating kami sa private clinic, naging sunod-sunuran lamang ako sa kanya. Hinawakan niyang kamay ko at inalalayan papunta sa loob ng clinic. Walang masyadong tao at malinis ang loob. Any appointment, sir, ma'am? Tanong sa amin ng babae sa information area. Napairap naman ako sa lantarang ngiti na nakabadha sa mukha niya para kay Kyle. Nang tingnan ko naman si Kyle, ngiti-ngiti rin ang bugok. No, we don't have, but can we go? He asked the lady. Ngumiti na parang sira. Ang ganda niyang batukan. Yes, sir. Kayo pa po ba? Malakas kayo sa akin? Sagot naman ng babae. Mas lalong tumindi ang init ng dugo ko kaya naman iniwanan ko na silang dalawa. Nauna na akong pumunta sa maliit na silid ko sa naroon ng OB na po pwedeng sumuri sa akin. Hi, Doc. I'm Francine. Nauutal ako na hindi ko nga matapos-tapos ang sasabihin ko. Hindi ko alam paano ko sisimulan. Nag-aalinlangan naman kasi ako sa totoo lang. When was the last time of your period, Mrs.? Nakangiting tanong niya sa akin na kinahiya ko naman. Pakiramdam ko nga nag-init ang buong mukha ko. To be honest, hindi ko matandaan ang huling araw ng buwan ng dalaw ko. Sagot ko naman. Hindi ko naman kasi talaga matandaan eh. Nawala sa isip ko at higit sa lahat, hindi ko rin talaga napagtuunan ng pansin iyon. Ngumiti lang sa akin ang doktora. Tumayo siya at lumapit sa akin. Tinasukan niya rin ako ng karayom at kinunan ng dugo. Akala ko ayos lang dahil di naman ganon kasakit. Hindi ko nga naramdaman dahil magaan ang kamay niya. Ngunit nang makita ko iyon, at sa harap ko pa mismo ay sinalay ng doktora sa maliit na tube doon na ako nakadama ng kakaiba. Nanlamig ang buo kong katawan. Pinagpawisan din ako ng malamig. I don't know why but it started trembling. Hinahabol ko na rin ang paghinga ko na para bang may humahabol sa akin na kung ano. Are you okay? Are you afraid of blood? Hindi ko na hiniyaang matapos niya ang sasabihin niya. Tumayo ako at tumakbo sa may pinto, but I don't have the strength to open the door. I felt nervous. Oh my God! Oh God! Help me! Help, Kyle! I shout and shout until I cannot breathe properly anymore. Help me, oh God! Help! I sat on the floor hugging my knees. Pati ang mga kamay ko ay nanginginig na rin. Nadama ko rin ang kamay na humahaplos sa likod ko na mas lalo pang nagpatindi ng takot na nadarama ko. Mrs., okay ka lang? Don't touch me, sigaw ko. Don't you dare touch me. I was about to push her when suddenly the door opened at tumuloy sa loob si Kyle. Kagad din siyang lumapit sa akin at niyakap niya ako. Anong nangyari, Doc? Hindi ko rin alam, sir. Bigla na lang siyang nag-hysterical at umaktong takot na takot. Sagot naman ng doktora. Hindi ko makita ang itsura nila habang nag-uusap, but I felt a little bit calmer when I heard Kyle's voice. Hush, baby. I'm here. They won't hurt you. Look at me. He forced me to face him, so I did. It's me, Kyle. I am here and I won't leave you. Breathe with me. Take a deep breath. I'm here. Paulit-ulit niyang sabi. I hugged him tight as I saw his face. Pinunasan niyang luha ko at hinagkan ako sa noo. Don't leave me. I'm scared. Bulong ko. Tumango siya at tinulungan akong makatayo. Hindi ka na aalis. I won't be allowing you to go anywhere. Hindi ako mapapanatag kapag wala ka sa tabi ko. Kyle's POV. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ni Francine ngayon at kung ano ba ang iniisip niya. Habang sakay ng kotse pauwi sa Baguio, tahimik lamang siya. Nakataas ang dalawang paa at yakap ang sarili. She seems afraid of something. Are you feeling better now? I asked with concern. I don't want to see her like that. Parte pa rin kaya ng traumang natamo niya kaya siya nagkakaganyan? Hindi siya sumagot at nanatili lang tahimik at tulala sa kawalan. Napabuntong hininga na lang din ako habang maingat na nagmamaneho. Hindi kami po pwedeng umuwi pa sa HGS ngayon hanggang hindi pa nahuhuli si Nadia. Ayokong maling mailagay sa peligro ang buhay ng mga anak ko, pati na rin si Francine, lalo na ngayon at nakumpirma naming buntis siya. I feel happy about that, but I can't help myself to overthink what was happening to Francine. Hindi naman kasi siya sumasagot, hindi nagsasabi, at mukhang walang balak na magsalita sa kung ano man ang bumabagabag sa kanya. Ayaw ko mang pangunahan siya at panghimasukan ang pribadong buhay niya pero nag-aalala ko. And with that thought, isa lang ang taong alam kong pwedeng sumagot sa mga katanungan ko.
We're here, I told her. She looks at me blankly, without my emotions upon her face. Ang mga magulang ko na ang bahala kay Kenji. Siya na rin ang magdadala sa kanya dito sa bahay. Okay lang ba sayang dumito muna tayo? Giit ko pa. Tulad kanina na natili lang siyang tahimik, tulala at para bang wala sa sarili. To be honest, I started to get nervous about her. Tinanggal ko ang seatbelt niya at inalay na rin siyang bumaba. Hanggang makarating kami sa silid ko, tahimik pa rin siya bago na maluktot at humiga sa kama. Hinagkan ko ang noo niya at bumulong. I love you. Before I go to the balcony and decided to call Aiza, her best friend. Maybe Aiza knows something about Francine's story. Baka matulungan niya ako sagutin ang mga tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Denial ko ang number niya at pinasok ko sa phone ni Francine kanina. Hinintay ko na sagutin niya ang tawag ko. After 3 attempts, sinagot niya ito pero nagulat ako kung gaano kabrutal ang bibig niya. Hello! Kung pakikipagsalo ang hanap mo, sorry. May nakakuha na sa perlas ko. Bye! Tinignan ko ang cellphone ko at hindi pa rin makapaniwala sa pinagsasabi ni Aiza. Ganon ba talaga kaprangka ang isang yon? No wonder Francine and she was best of friends. Pareho silang prangka. Nag-iwan na muna ako ng mensahe sa kanya bago muli ko siyang tinawagan. Hoy, hala Kyle, ikaw pala yan. Bakit di ka kasi nagpakilala ka agad? Nasapa ko na lang ang noo ko nang dahil sa kanya. Matutulungan kaya ako na isang to? Mukhang hindi kasi siya seryosong kausap. Aiza, can I ask you something? Tanong ko, still wondering if she can help me. Tagalog lang, please, at saka wag mahina ako dyan. Sagot niya naman ay kinailing ko. It's about Francine. I am serious and it's important. I told her. I heard her sigh and become speechless for a couple of seconds. From 1 to 10, 10 ang pinakamataas. How serious it's all about. 10, and I don't have time to joke. Seryoso na ako ngayon at kailangan ko ng sagot sa lalong madaling panahon. Pakiramdam ko na ubusan na ako ng oras pagdating kay Francine. Sasagutin ko lahat ng tanong mo sa abot na makakaya ko. Narinig kong buntong hininga ni Aiza bago siya nagsalitang muli. Pero hindi sa pamamagitan ng tawag. Magkita na lang tayo bukas kung may oras ka at kung nagmamadali ka na. Napatango naman ako na akala mo naman magkaharap lang kaming nag-uusap. Okay, I will see you at Dayton's Hotel tomorrow then. Nariyan pa naman kayo ni Edison, di ba? Kami na lang pupunta dyan bukas. Thanks. Pinutol ko na rin kaagad ang tawag at muling bumalik sa silid ko. Ngunit pagbukas ko ng pinto, wala na si Francine sa kama. Francine? I asked as I heard the noises of water coming from the bathroom. Akala ko naliligo siya kaya naman kaagad akong pumasok doon. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ko na makitang nasa lagay ang mukha niya sa bathtub. Nagmamadaling hinila ko siya paahon doon sa takot na baka mapahamak siya. Anong ginagawa mo? Nilulunod mo ba ang sarili mo? Galit kong tanong. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Hindi ko alam kung anong nangyayari at kung bakit siya nagkakaganyan. Parang gusto niya akong saktan dahil sa kabaliwan. At kung nakakawala ang tingin, nasa hukay na ako ngayon.